sa kalangitan na may kalagkada magulang sa mga iwo ng Metro Manila. Mimaropa, Calabardon, ilang bahagi ng Central Luzon at nalalabing bahagi naman ng Visayas at sa Mindanao. Isolated rain showers naman ang dinisgo ng habagat sa ilang region at ang meron dito mga localized thunderstorms naasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala ang NDRC, inatasa na mo ang mga regional at local CRRMC na magpatupad sa mga pagkakanda dahil sa posibleng epekto ng LPA at ng habagat sa bansa. Si Brigada Cas, Austria, sa Italia, i-brief ko mo. Pinagtasan ng National Disaster Risk Reduction and Prevention ang lahat ng regional at local disaster risk reduction and management council. Kabilang ang mga tanggapan ng Office of Civil Defense at ay patupad ang minimum preparedness measures bilang tugon sa banta ng low pressure area at umisira ng pagkakaswag ng habagat. Ito'y sa pamamagitan ng memorandum na ibinaba ni OCP at Secretary Review. Posible kasing makaranas ang pagbaha ang mga lugar ay tinuturing na hazard prone lalo na kung saan mataas ang antas sa ulan ng araw na nagdulot ng pagkababad o saturated ng lupa. Dahil dito ginagawa ng agad ipatupad ang nakasaad sa minimum preparedness checklist kabilang ang mga sumusunod: pag-activate ng response teams gaya ng search and rescue units at volunteers, prepositioning ng kagamitan at kaunan sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng sama ng panahon, pagbibigay ng regular update sa publiko hinggil sa lagay ng panahon at mga dapat gawin, at pagpapagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Pinaalalahanan ni Ido ang lahat ng kaukulang tanggapan na tiyaking maagap at maayos ang pagtugon upang maprotektahan ang mga komunidad mula sa banta ng kalamidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cas, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Itinasa rin ng DSWD ang kanila pong alerto sa Blue Alert status dahil nga huyan sa posibleng epekto ng LPA at habagat. Ang po kabrigada kay DSWD spokesperson Aztec Irene Dublao, nakataas na nga huyong Blue Alert status at fully activated na ito pong Disaster Response Command Center ng Panoran. Naka-pre-position na rin ang nasa 3 million na mga family food packs at higit 350,000 na mga non-food items sa mga regional offices ng DSWD. Paalala naman ho nila sa publiko, manatili pa rin naka-alerto at patuloy na mag-monitor sa mga updates ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng bawat isa sa posibleng epekto ng masamang panahon. Nakapagtala naman ang pibot ng pagdaloy ng laham sa ilang karating lugar ng Bulacan noon, partikular na sa La Castellana, Negros Occidental. Ito'y dulot ng may lakas na dulos ng ulan sa lugar dahil sa LPA at sa habagat. Dahil dito pinag-iingat ang pibot sa mga residente, lalo't patuloy pa rin uulanin ang Llanos Island, kaya't may posibilidad na magpatuloy ang high flow. Sa kasalukuyan, patuloy na minomonitor ng pibot ang aktibidad ng bulkan na nananatili na sa alert level 3. Ibang balita na tayo mga kabrigada, patuloy po itong pagsasabit ng ICC prosecution sa mga ebidensya ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sumunod na ho sa ika-aling bahat na mayroong 200 na nakala po noong nagsimula ang disclosure period. Meron na po itong 7th batch kabrigada na meron naman pong naman na 129 evidences. Ayon sa prosecution, 130,000 para ang mga dokumento na kailangan repasuhin bago po nila tuluyang ilabas. Sa pamatitang ng July 1 lamang ang tatanggap ng evidences ng ICC dapat sa dating Pangulo na gagamitin na sa pag-link December 1-3 para po sa katong crime against humanity. Binigyan din ng Panginoon dapat sa President Maria Zamora na hindi ito konsiderang persecution trial
ang pag-withdraw ng legal of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito na kumakalat ng kopya ng draft ng Senate resolution na layong ibasura ang impeachment case laban sa Vice Presidente at naman nagaling ito sa opisina ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nabanggit sa resolusyon na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment case na sinimulan sa 90th Congress. Yan naman ni Zamora, labag sa konstitusyon ang pagbasura ng impeachment na hindi dumadaan sa paglilitis at wala rin anyang option ng mga senador na basta-basta itong ibasura at hindi rin daw ito pwedeng bawiin ng Kamara. Sa katunayan, puso na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial. Mga kabrigada, ang Senado, iimbestigahan na raw sa araw ng Lunes. Ito nga hong nangyaring off-campus activity ng Best Lake College of the Philippines. Brigada Ad Cortez, i-brigada mo. Taon ba? Nakatakda ng investigahan ng Senate Committee on Higher Technical Bingo and Vocational or Education sa darating Cristo na ba? Lunes. Ang nangyaring Milo. off-campus activity ng Best Lake College of the Philippines sa Mayambo, Bataan. Matatandaan base sa kwento ng ilang estudyante. Naglakad sila ng ilang kilometro sa isang madilim na highway. Bilang kanyang mga bus service ay nasa kabila pang barangay. Matapos pumutok ang isong ito, ay agad naman pinabulaan na ng drug. Ang mga kasama dahil sa kanila, si Senator Rafi Tulfo naman ang hawak at nangulinan ng investigasyon ito. Nasisimulan pa ng alas 6 ng umaga in the heart of changing lives. Ako si Brigada Anfortas ng 105.1 Brigada News sa Manila, Benito News of 40. Ito naman hong grupong aktor. Umapilang dapat na raw munang magkaroon ng konsultasyon bago ituloy. Ito nga hong panas sa paano batas kaugnay sa pagpapalawak ng regulatory powers ng MCRCG. Brigada Sila Matibag, i-brigada mo. Nanawagan ang aktor o lead of Filipino actor sa Kongreso na itigil ang telebisyon ng Banco Expo o ang panukalang target palawakin ang regulatory powers itong dapat matalakay ang hambang kasama ang kanilang industriya upang ang anumang regulatory framework ay tunay na makapagbibigay ng proteksyon. Sinabi nito may iniwala sila sa self-regulating industry kung saan naroroon ang accountability at mga reformang ginoon mula mismo sa pansipagdayan sa industriya. Para sa grupo, ang dapat gawin ay magsulong ng dayana bukas ang creative industry. Ang anuman mga batas na makaapekto sa expression, artistic integrity at kabuhayan ay dapat mapapagpapalit ng mga taong kabilang at naroroon sa naturang sektor. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sila Matibag ng 15.1 Brigada sa Manila. Chicken News, Ang LTO naman, iimbestigahan na ho ang 4 na po. Order raw ng mga district officers dahil sa illegal ownership transfer ng mga sakyan na sasabat sa operasyon. Brigada Chico Vez Expreso, i-brigada mo! Iniimbestigahan na ng Land Transportation Office ang 40 district offices nito dahil sa mga illegal na pagproseso ng paglipat ng pag-aari ng mga sasakyang nasamsam sa mga police operations. At si LTO Chief Asset Attorney Vigor Mendoza, may mga tanggapan ng LTO na sangkot sa technical carnapping kung saan ang mga nakumpis ng sasakyan ay illegal na naililipat sa bago may-ari gamit ang mga peking dokumento at duplicate certificates of registration. Naabisuhan na rin si DOTR Secretary James Dizon tungkol sa modus at iniutos nito ang pagsampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa mga sangkot. Batay sa datos ng LTO, karamihan sa mga kaso ay naitala sa Caraga Region, Region 9, Region 2 at Region 11. Inihahanda na rin ang mga show cause order laban sa mga bagong rehistrado may-ari ng mga sangkot na sasakyan. In the heart of changing lives, ako
sa Brigada Gibuot sa ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Samantala bilang bahagi ng kanyang patuloy na serbisyo sa mga Pilipino, tumulak ang malasakit team ni Senator Bongo sa Bataan para magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng masamang panahon. Umabot sa 38 beneficiaryo mula sa Limay at 10 sa Balangan City ang tumanggap ng relief items mula sa Senador. Bilang chairperson ng Senate Committee on Health, pinaalalahanan nito ang mga nangangailangan ng tulong medikal na pwedeng lumapit sa Malasakit Center na matatagpuan sa Bataan General Hospital and Medical Center sa Balangan City, pati na rin sa Maribeles Mental Wellness and General Balikan, sasunod lang po. Nasa Catherine. Ito. Dito sa mga motorista, mga kabrigada, asahan ho, pandagdag presyo sa lahat ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ho, kabrigada, matapos po yung 4 na araw na trading, ay meron pong inaasang hanggang 60 centavos na aumento sa kada litro ng gasolina. Meron din pong halos piso na 90 centavos. At posible po madagdag sa kada litro ng diesel. Habang meron naman hanggang 40 centavos na price hike. Ganun yan sa kerosene. Kapag nagkataon, pero ho kabrigada yung ika-4 na linggong sunod-sunod na price hike sa gasolina, habang ikalawang linggo naman ho sa diesel. Kabrigada, estimates na yan ay resulta pa naman po ng 4 na araw na trading. Ibig sabihin, meron pa hong trading. Yung Sabado, final estimate. Araw naman ng Lunes, i-anunsyo ang opisyal na price adjustment at magiging epektibo yan sa araw ng Martes. At kung pag-uwi, ang komento ay posibleng bunga ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, nuclear deal ng Amerika at Iran, supply concerns sa produksyon sa Canada dahil na rin pinaganap na wildfire at nakapigada ito ang mararanasan ngayon na pagbaba ng US crude oil inventory na mas mataas pa raw sa inaasahan. Samantala mga kaibigan, ang kombinasyon ng wastong pagkain, regular na ehersisyo at tamang lifestyle habits ay makakapagpanatili ng tamang timbang at pagiging mas malusog. Bukod dito, mainam din na magkaroon ng sapat na vitamina na makakatulong para sa mas malusog na pangangatawan. Para sa dagdag nutrisyon, painumin rin araw-araw ng Standout EF4 multivitamin capsule ang inyong mga anak para siguradong may sapat na vitamina at nutrisyon na kukuha ang mga ito. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong anak and something now. Balditas, kakabayaning pagtutunan. Balditas, kakabayaning pagtutunan. Mga kabrigada, nagtungo na ho sa isusunod dito ng 105.1 Brigada News FM Manila. Kahapon po yan. Ito hong si Ate Cristina. Si Cristina, mga kabrigada, ang nanay ko ni Baby Christine. Ako kabrigada, yung batang may cancer na operahan, pero may po'y hirap dahil nga po sa cerebral palsy. Kabrigada, hindi ko kasi makapabuhay ng normal si Christine. Lalo na't 6 na buwan na po itong namamalagi sa ospital. At napakasakit daw para sa kanyang mga magulang na makita ko na ganito ang kanyang kondisyon araw-araw. Noong buwan ho ng Mayo, unang dumulog ang mga magulang ni Christine, sina Christina at Mike, para ho manawagan. Hindi naman ho sila binigro ng mga mabubuting puso ng mga tagapakinig ng Brigada News FM sa nila. At tayo po'y nakalikom ng tulong pinansyal para ho kay Christine. Bukod ho sa Brigada, nagbigay din ho tayo ng grocery items. Ang Brigada News FM Manila at meron din pong atid na assistance ang One Tahanan Party List. Nagpasalamat naman ho itong Christina sa mga natanggap po nila ng biyaya, mga kabrigada, dahil malaking tulong daw ho yan sa kanilang gastusin. At syempre mga kabrigada, nagpasalamat din ho siya sa mga nagpapaabot ng panalangin para ho kay Baby Christine na patuloy na nakikipaglaban sa cerebral palsy. Kasama nga ho ang pamilya ni Baby Christine. Maraming salamat po sa inyo mga kabrigada.
Patuloy po namin hinihiling na isama po natin sa panalangin ang paggaling ng ating munting princess. Gusto kong magpasalamat sa mga tagapakinig ko ng 105.1 Brigada UFM sa tinabot ng tulong sa aking anak na si Baby Christine. Gusto ko rin pong magpasalamat sa One Tahanan at sa Brigada UFM Manila. Maraming salamat. Malaking tulong dito para sa pelikula na gamutan ng aking anak. Laban po sa sakit na cancer at cerebral palsy. Paalita ng makayaning pagtutulungan. Sa brigada, kami ho rito sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat. Patuloy po ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan. Maraming salamat po sa mga tigbigay ng donasyon na bilang mga Pilipino'y nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho rito sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List, maraming salamat po mga kabrigada. Maldita sa kabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw naman ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Sa umaga sa balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang paracetamol plus ibuprofen fast release at ang stand-out UF4 multivitamin capsule. Buong puso at tama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Jam Talitay. At Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At nagsikat po tayo mga kabrigada mula ho rito sa Brigada News FM Manila. The music and news. Brigada in the heart of changing life. Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kayanahan, palagi kang pagod. Pagod! Pagod! Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Paglayan mga tanggap na purong kagawin ng gawin. Phosphorus C at Super ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Hindi pwedeng isa lang na susunod. Dapat pareho. Sabay sa lahat ng bagay. Pahalagahan ang isa't isa. Kailangan ng tamang balanse at suporta. Electrolyte Max Capsule. Presented ang Kingston at Nico Galova. Gawin mo sa kaya. Ang bawat pagkilig magkasama. Mahalagang paalala, ang Trump Max Plus Brand ay hindi gamot, hindi dapat gamitin pang gamot sa panguli ng sakit. Dahil gusto ko to, nagtukot na agad. Uy, girl, napapabudol ka na naman dyan sa online shop? Hindi naman. Naghahanap lang ako ng food supplement sa pwede kong pang-araw-araw. Ay, tignan mo itong Mom's Love ES1, oh. May vitamins, minerals, malunggay, at taurine. Ay, ang maganda yan. Sige, try ko nga. Please order na. Mom's Love ES1 capsule. Mahalagang paalala, ang Mount Love ES1 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng Bandong sakit. tagka kaya ang mga sagpot man si Molo. Gaano man kabigat ng tinapatan, lahat kayang malagpasan. Gaano man kahirap ng mga balakid, lahat kayang may tuwid. Alam mo kung bakit? Dahil sa iyong pagtitiwala. Giguba na mo among daan nga kusina. May Nga naghimo na po ko kusina nga kuan katong ang Power Cell. kanang ko temporary. Power Cell. Thank you. Good morning. Power Cell brand.